Inday Ana is here na naman. So, tapos na ako sa aking work at papaganda muna ako kahit hindi na ako gaganda. So, ayan, ginagawa ko yung bago ako matulog, pag-i-iskinol. So, iskinol lang naman, ito lang. Yan, natural iskinol lang siya. Papaya skinol sa atin sa Pinas. Dala ko pa to galing sa Pinas. So, ayun. So, pag-usapan natin, mga kainday. Kasi may nagtanong sa akin, nung nasa Pinas ako, isa sa mga kapitbahay namin, kapitbahay talaga, na paano ko daw ba nakakaya yung homesick dito sa Saudi. Ang tagal-tagal ko na daw dito. Sa bagay nga naman. Actually, pag matagal ka naman hindi naman homesick. Kasi, lalo ngayon, marami ng mga social media, anong tawag doon? Na pwedeng paglibangan, mga social media na pwedeng paglibangan natin, di ba? So, at yun, sasagutin ko yan. So, bago ko yan sagutin, mga kainday, subscribe to my channel and click nyo na rin yung notification bell para ma-notify nyo ang aking susunod pang mga video, ang aking susunod pang mga kaek-ekan sa buhay. So, ayun. At ako'y tinatagihawat. Ayan nga. So, ayan. So, balikan ko kayo mamaya. Katapos kong mag-iskinol. Bye-bye! A few moments later. So, ayan mga kainda. Tapos na akong mag-eskinol kasi patulog na ako. Kakatapos ko lang sa trabaho ko. Kaya eto na tayo sa aking kwarto. So, ayun. Ayun mga kainday, sasagutin ko ngayon yung katanungan sa akin ng aming kapitbahay. Paano ko ba nakakaya yung homesick dito sa ibang bansa? So, paano nga ba? Kasi ganito yon. Nung bago ako dito sa ibang bansa, actually talagang walang telepono. Tumatawag lang ako sa pamilya ko isang beses isang buwan. Uso pa kasi noon yung 25 real na loads, yung sa telepono lang, yung card. Na pag tumawag kayo, kung ang dami-dami nyo pang idadial para makatawag kayo sa Pilipinas. So, yun ang ginagamit ko sa loob ng 2 taon kong pamamalagi dito sa amo ko kasi bawal pa talaga noon ang cellphone. Hindi nila ako binibigyan ng cellphone o hindi ako pwedeng bumili ng cellphone. Kaya yun na lang, doon ako nagtiyaga sa 2 taon na pagtawag na gamit ang card ng telepono. And yun, so ang ginawa ko lang naman, napaka normal naman sa atin na kung sino na nakakaramdam ng pagka-homesick na para walang pumasok sa isip natin mga kainday, di ba? Kailangan nating mag-focus sa trabaho natin. Kasi pag focus tayo sa trabaho natin, hindi tayo makakapag-isip ng kung ano-ano. Basta ang nasa isip lang natin, matapos yung trabaho natin, ang makapahinga tayo. So, yun ang ginawa ko. Unang-una. And pangalawa, banding lang naman ako sa mga alaga ko. Kasi totally yung amo ko naman dati, guys. Kahit nung bago pa lang ako, mabait na sila sa akin. So, kapag nakikita nila na wala na akong ginagawa, nandun ako sa kwarto ko, tatawagin nila ako and then manonood lang kami ng television ng mga bata. So, syempre, pag habang nanonood ka, wala kang maiisip kasi nakapokus yung focus mo dun sa panonood ng TV. So, kaya hindi ka mo mararamdaman yung homesick. And syempre, nakakatulong na din yung mga alaga ko para matanggal yung homesick ko. Kasi parang yung attention ko na ibibigay ko sa kanila. Pag namimiss kong anak ko, isipin ko lang na anak ko yung kasama ko. So, nawawala yung homesick ko sa anak ko, nawawala yung pangungulila ko sa anak ko. And syempre, sa pamilya ko naman, sanay naman ako na malayo sa kanila.
kumbaga, yung anak ko lang talaga yung pinakang, kasi ayos, actually talaga, dalaga pa lang ako, nangingibang bansa na ako, nag-Abu Dhabi na ako, so, talagang, nakaramdam ako, sanay na akong malayo sa pamilya ko, pero sa anak ko, so, napakahirap pala, bago ka lang, nag-abroad ka ng may anak ka, napakahirap, sa umpisa, lalo kung baby pa yung anak mo na iiwanan mo siya, so, ganun, and, grabe guys, hindi ko naman, mga siguro mga 1 to 3 months yun, ganun, na may isip mo yung anak mo, kasi syempre, hindi ka sanay na malayo sa kanya, kasi tsaka baby pa yun, so parang namimiss mo agad siya, and lalo kung kakawala mo lang sa kanya, sa pagiging breastfeed mo sa kanya. So, yung ganun. And, yun lang naman guys. Yun lang naman ang ginawa ko para hindi ako ma-homesick. Para hindi ko masyadong maalala yung pamilya ko. And, yun, tinuod ko sa ng mga alaga ko. Yung pagkapangungilila ko sa anak ko. And, yun lang. Siyempre, kailangan lang talaga na ang isipin natin is, kaya tayo pumunta dito is para rin sa kanila yun. So, kailangan lang na maging matibay yung dibdib natin, kung ano yung kaharapin natin dito, and kasama sa pangungulila ang pagiging tatak natin na isang OFW, dahil lahat yan, lalo na pagtitiis na hindi natin sila makasama araw-araw, and pagtitiis na yung hirap natin sa lahat ng daranasin natin dito sa ibang bansa. Kaya yun guys, yun lang. Sana nakapagbigay ako sa inyo ng tips, and sana nasagot ko yung katanungan ng aming kapitbahay kahit, kahit wala siya dito. So yun lang, and naisip ko lang yung tanong na yun, kaya ngayon nasagot ko na. And sana kayo din, nabigyan ko kayo ng tips kung ano yung ginawa ko para naiwasan ko yung homesick o pangungulila sa aking pamilya. So, yun lang guys, and God bless. Maraming salamat. Until my next video. Bye! Good night!